Ba't dito hindi pa? Hallelujah. Magandang gabi po sa atin po lahat. At maraming salamat sapagkat tayo po ay binigyan muli ng pagkakataon ng Panginoon na mangaral po ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng live streaming. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, sa napakagandang gabi ito po sa amin. Maraming salamat sapagkat kami po muli ay binigyan mo ng kadayang pag-aralan sa salita. Mapagpalay mo po ang salita mo namin pag-aralan. Anoint your word, anoint your servant, Panginoon. Lain po namin bawat salitang lalabas sa aking bibig, salita pong nagbibigay ng pagpapala sa makikinig. Sa lahat, nagbibigay ng karangalan, kadakilaan sa iyong Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Muli, magandang gabi po sa atin lahat. Noong pong nakaraang Wednesday ay ang ating pong topic is about faith. Kasi pag-uusapan natin ay series ng mensahe patungkol po sa pananampalataya. So gusto kong basahin ang sinasabi po ng salita po ng Panginoon sa Matthew chapter 21, beginning verse 18 hanggang verse 21. Ito po ang sinasabi, babasahin ko po sa English sa New International Version. Ito po ang sinasabi, early in the morning, as Jesus was on his way back to the city, he was hungry. Seeing a fig tree by the road, he went up to it but found nothing on it except leaves. Then he said to it, "May you never bear fruit again." Immediately the tree withered. So verse 20, when the disciples saw this, they were amazed. How did the fig tree wither so quickly? They asked. Verse 21, Jesus replied, "Truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, 'Go, throw yourself into the sea,' and it will be done." Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang banal, makapangyarihang salita na pag-aaralan po natin sa gabi nito. Nung nakaraang Wednesday, ang ating pong topic, ang pamagat po natin is how to make our faith grow. Paano natin palalaguin yung ating pananampalataya. Sa gabi nito, ang topic po natin ay faith that can move mountains. Yung pong pananampalataya na kayang makapagpalipat ng bundok. Faith that can move mountains. Dito po sa passage na ating pong binasa, ay makikita po natin na ating Panginoon Kristo po ay naglalakad, pabalik na po siya sa lungsod, at siya po ay nakaramdam ng gutom. So siya po ay nakakita ng puno ng igos sa tabi ng karsada. Ito ay kanyang nilapitan, ngunit wala pong bunga kundi puro dahon. Kaya sinabi niya sa puno ng igos, "Hindi ka na mamumunga kailanman, kaya agad natuyo ang igos," ang puno po ng igos. Nung ito po ay makita ng mga alagad, sila po ay namangha. Ang sabi po nila ay, paano natuyo agad ang puno ng igos? Ang sabi po ni Jesus, tandaan nyo, kung kayo ay may pananalig at hindi mag-aalinlangan, magagawa nyo rin ang nagawa sa puno ng igos. Hindi lamang yan, sasabihin nyo sa bundok na ito, umalis ka, lumipat ka sa dagat, at magaganap ang inyong sinabi. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Sa gabing ito ay hindi po tayo magpo-focus dun po sa puno ng igos. Hindi tayo magpo-focus kung bakit natuyo yung puno ng igos, ano po ba yung ibig sabihin ni Jesus Christ doon sa kanyang ginawa, at ano ba ang sinisimbolo po ng mga dahon. Hindi po yun ang ating pag-uusapan. Ang ating pag-uusapan ay patungkol sa bundok. Na sinabi ni Jesus, sabihin mo sa bundok na yan, umalis ka, tumulong ka sa dagat, at mangyayari ang iyong sinabi. So sabi ni Jesus, by faith, you can move mountains.
Sa pamagitan ng pananampalataya, pwede mong ilipat ang bundok. Pwede mong paalisin ang bundok. Ang sabi po ng iba, ang salitang ito ay ni Jesus Christ ay symbolic lang. Ibig sabihin, hindi po talaga literal na ililipat yung bundok, hindi symbolic. Kaya po sa palagay natin, ano po ba ang salita ni Jesus na ito? Symbolic ba o literal? Marahil maaaring literal, maaaring symbolic. Kasi po meron pong pagkakataon sa kasaysayan na meron pong bundok na pinalipat, talagang by faith, ipinalipat po yung bundok. Literally, inilipat po ng Diyos yung bundok. Ito po yung nangyari, mahigit na pong 1,000 taon na nakaraan sa Egypt. Kung babalikan po natin ang kasaysayan, ang Diyos po yung napakaraming ginawang himala sa Egypt. Kung natatandaan po natin, nung pinalaya po ni Moses, ng Diyos, ang bansang Israel, sa pamagitan ni Moses, sa 430 years of Egyptian bondage, ang Diyos po'y gumawa na napakarami pong himala. So, ibig sabihin, ay hindi na po banyaga sa Egypt ang himala. So, dito po ay meron po kasing grupo, Muslim majority nung panahon na yon. Ang tawag po sa kanila ay the Caliph al-Muiz. At ito pong mga Muslim majority na ito, kanila pong challenge yung mga mananampalataya doon sa lugar na yon, napatunayan na totoo ang salita ni Jesus. Kaya ang ginawa po nila ay tinawag yung kanilang head pastor. Ang pangalan po ng kanilang pastor ay Pastor Anba Abram. Pinatawag po nung Caliph at binigyan po ng ultimatum. At pagkatapos ay bago po magsalita, ibinasa po niya yung Matthew 21:21. Na ang sinasabi, sa pamagitan ng pananampalataya, pwede mong palipatin ang bundok. Ang sabi po nung Caliph, patunayan nyo na totoo yung salita ni Diyos, palipatin nyo yung bundok na yan. Kasi doon po ng mga oras po sila po yung nakaharap sa bundok. Patunayan nyo na totoo ang salita ni Jesus, palipatin nyo ang bundok na yan. Bibigyan namin kayo ng 3 araw. Kapag hindi nyo napalipat ang bundok, 2 bagay lang ang pwede nyo pagpilian. Una, lahat kayo ay mamamatay sa pamagitan ng taba. Pangalawa, ay lahat kayo ay makakonvert sa Islam. So, 3 araw ang ibibigay namin sa inyo. So, sa madaling salita, yung pong mga Kristiyano ay umisila sa lugar nila at sila po yung nag-usap-usap at sila po yung nagpasya na mag-fasting, prayer and fasting for 3 days. Iniyak po nila ito sa Panginoon. Idulog sa magdamagan po silang nananalangin sa pagkataya po dito yung buhay nila. 3 days and night. Umiiyak sa Panginoon, idinudulog yung kanilang kinakaharap na problema. After 3 days, matapos po yung 3 araw, nagkaroon po na napakalakas na rin doon sa lugar. Yung pong bundok nahati sa 2. Talagang kumilis mo, nahati po sa 2 yung bundok. At dahil po sa napangyayaring yun, dahil po sa himalang yun, marami po mga Muslim ang nag-born again. Marami po Muslim ang na-convert sa Christianity. Hindi lamang po yun, kundi mismo sa pagitan ng bundok na nahati, nakapagtayo po ng isang malaking iglesia. Amen. God literally moved the mountain. Literal talagang inilipat ng Panginoon yung bundok. At ako po ay naniniwala na magpasa hanggang ngayon. Literally, kayang ilipat ng Panginoon ng bundok by faith. Hindi po bababa si Jesus para utusan yung bundok na lumipat. Sa pamagitan po ng mga lingkod, sa pamagitan po natin by faith, kayang palipatin ng Diyos ang bundok, literally. Amen. At wag po nating i-ignore yung pangako na by faith, we can move mountains. Sapagkat meron pong powerful personal application. Ang message po ni Lord sa atin, kung meron po tayong kinakarap na challenges o yung mountain of challenges, ano man yung kinakaharap natin na para bang isang napalaking bundok, by faith, we can move it. Sa pamagitan ng pananampalataya, pwede nating ilipat, pwede nating palayasin, pwede nating paalisin. Sa natural, ang bundok po ay hindi po pare-pareho ang sukat. Hindi pare-pareho ang shape. Meron pong bundok na malapad pero hindi masyadong mataas. Meron mang bundok pong hindi masyadong malapad pero napakataas.
So, iba-iba po ang hugis, iba-iba yung sizes ng mga bundok. Same is with us. Yung pong nararanasan natin bundok sa ating buhay, bundok ng mga pagsubok, bundok ng mga problema, anumang bundok ang nararanasan, hindi po pare-pareho ang sukat. Naalala ko po yung pong pelikulang The Sound of Music. Sino po nakakaalala? 1960s, hindi pa siguro kayo pinapanganak. Yung pong Sound of Music. Meron pong napakagandang inspiring yung pong word ng kanta. Ang kumanta po nito ay si Julie Andrews. Gumanap bilang Maria. Ganito po ang wordings ng kanta. Climb every mountain, ford every stream, follow every rainbow till you find your dream. Sabi po doon, climb every mountain. Panakin ang bawat bundok. Kaya po ba natin panakin ang bawat bundok? Katulad sinabi natin kanina, meron pong mga bundok na sobrang taas na napakahirap panikin. Meron pong bundok na napakalapad, napakahirap ikutan. Climb every mountain, mahirap po. Akatin ang bawat bundok. Pero, si Jesus Christ meron pong better idea. Sa halip na akyatin ang bundok, meron pong better idea si Jesus Christ. Ang idea po, ang sabi ni Jesus, you can move mountains by faith. Hindi mo na kinakailangang akyatin. By faith, pwede mong palayasin. Ang bundok, sabi pa, babasahin kong pumuli, Matthew chapter 21, verse 21, Assuredly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also if you say to this mountain, be removed and be cast into the sea, it will be done. Sa halip na apakitin, sabi ni Jesus, by faith, you can move the mountain. Ang pinag-uusapan po natin dito sa ating buhay bilang Kristiyano is spiritual mountain. Hindi po yung physical mountain. Ano po ba ang mountain? What is mountain? A mountain is something that blocks our path and stop our progress. It blocks our view of God. Ang bundok, spiritual na bundok po ito, yung mga nararanasan natin pagsubok, mga problema. Ang bundok ay isang bagay na humaharang sa ating landas at nagpapahinto sa ating pag-unlad, hinaharangan ito ang ating pagtingin o pananaw sa Diyos. Meron po ba tayong mga hinaharap na matitinding problema na ang tingin natin ay napakataas na bundok? Meron po ba na tayong kinakarap? Marahil ito po ay financial problem, financial mountain. Nang tingin natin ay hindi na tayo makakaahon sa utang, lumulubog na tayo sa utang. Maring ito po ay relational mountain, yung relasyon yung mag-asawa, relasyon ng pamilya, parang magigiba na. Maring ito naman ay mountains of fear, mountains of doubt, mountains of discouragement. O maring naman ito po ay physical mountain, meron tayong sakit karamdaman na ang tingin natin ay para bang wala na tayong pag-asa, parang napakalaking bundok na humarang sa atin, malaking bundok na nahumadang sa ating pagtitiwala sa paningin natin ay parang hindi na tayo gagaling. Napakarami pa pong bundok. So umagang ito ay ating pong tatalakayin yung mga tips how to develop faith that can move mountain. Paano natin madidevelop, mapapaunlad yung ating pananampalataya na kaya pong magpalayas, magpaalis ng bundok. Muli kong babasahin po sa verse 21, letter B. Kung sasabihin nyo sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumulong ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. So number one, how to develop our faith that can move mountain, speak to the mountain. Speak to the mountain, magsalita tayo, kausapin natin. Yung bundok, anumang bundok, gaano mang kalaking bundok ang kinakarap natin. Sabi ni Jesus, sabihin mo sa bundok na yan, umalis ka, tumarong ka sa dagat at mangyayari ang sinabi mo. Speak to our mountain. Tayo po, gaano po karami sa atin, kapag tayo po yung merong pinagdadaan ng mga circumstansya, pinagdadaan ng mga bundok, kasi may napakalaking bundok, gaano po karami sa atin ang ating kinakausap yung bundok? Sinasabihan natin lumayas. Gaano po karami sa atin? Pero kalimitan kasi,
kapag tayo po'y merong mga problems, yung pong mountains of problems, mountains of trials, mountains of difficulties, sa halip na kusapin natin ay atin pong ikinukwento sa ating mga kapatid, sa ating kakilala, at atin pong hinihingi ng prayer. Hindi po masama na kapag tayo po may pinagdadaanan, ano may pinagdadaanan natin, ay hindi po masamang i-share natin sa ating kapatid, i-share natin sa ating pastor. O para ihingi natin ng prayer. Hindi po masama yun. Pero dito sa particular verse, hindi po sinabi ni Jesus Christ, pray for your mountain, share your mountain. Hindi po ganoon sinabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, speak to your mountains. Sabihin mo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon sa dagat, mangyayari ang iyong sinabi. Hindi sinabi ni Jesus, ipag-pray mo yung bundok mo. Ibahagi mo, speak to the mountain. Sa totoo lang, kapag lagi po natin pinag-uusapan, ibinabagit pinag-uusapan yung mga nararanasan nating bundok. Minsan lalong lumalaki yung bundok na nagiging napalaking bundok, na nagiging hadlang para tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang ginagawa po natin, ikinukwento natin, pinag-usapan natin, lalong lumalaki na lumalaki. Amen. Speak to our mountain. Kasi pag ganito yan, kung di po natin kakausapin yung anumang bundok na pinagdadaanan natin, yung bundok na pinagdadaanan natin, yun po yung kakausap sa atin. Ibubuli po tayo. Tatakutin tayo. Pakakabugin po tayo kung anumang bundok ang atin pong pinagdadaanan. Sasabihin po sa atin, look at me, tumungin ka sa akin. Wala ka ng pag-asang gumaling dyan sa sakit karamdaman mo. Mamamatay ka na. Look at me, tumingin ka sa akin. Hindi ka na makakaon sa utang mo, lalo kang mababaon. Look at me. Hindi ka magtatapos ng pag-aaral sapagkat mahina ang ulo mo. Look at me, ang sabi po ng bundok natin. Look at me. Hindi na mababago ang buhay mo, mananatili kang ganyan, wala ka ng pag-asa. Look at me. Yung two-story church building na pangarap nyo, hindi mangyayari. Look at me. Hindi kayo magkakaroon ng sariling bidi, mananatili kayong nangungupahan. Look at me. Kapag hindi po tayo nagsalita, hindi natin pinagsalitaan yung bundok na ating pong pinagdadaanan, tayo po yung bundok po natin na magsasalita. Ibubuli tayo. At kung mahina-hina po tayo, discourage po tayo. Naalala po ba natin si David at Goliath? Nung si David at Goliath po yung nagharap, ang unang nagsalita po ay si Goliath. Si Goliath po ang unang nagsalita. Nung makita po ni Goliath na ang kanyang kalaban ay bata pa, musmus pa, pagkatapos ang dala pong sandata ay sling, samantalang si Goliath po ay kompleto rekado, talagang full armor, tapak, at talaga siya po ay veterano mandirigma. Binuli-buli pa nga niya, di ba? Inaasar-asar Sabi po ni Goliath, ano pa akala mo, aso lang ang lalabanan mo, patpatan dala mo. Pagkatapos kanya pong sinumpa, si David sa harapan ng Diyos ng Israel. At ang sabi pa niya, halika nga, at yung bangkay mo ipapakain ko sa mga aso at mababangis na hayop, sa mga ibon at mababangis na hayop. So nagsalita po si Goliath kay David. Natinag po ba si David? Kinabahan ba si David? Ano po ang ginawa ni David? Ipinag-pray po ba ni David si Goliath? Na huwag gawin ni Goliath yung kanyang sinasabi. Pinag-pray po ba? Hindi po. Nagsalita rin si David. He speak back. Sabi ni David, ang dala mo'y sibat, tabak at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makaparihang Diyos na Israel na iyong hinamak. Sa araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay, pababaksakin kita, pupugutan kita ng ulo, at ipapakain ko, sabi nito, ipapakain ko sa mga hayop, mababangis na hayop at mga ibon, ang bangkay ng mga Pilisteo, sapagkat hinamak mo ang Diyos na buhay ng bansang Israel, at malalaman ng lahat, ang Israel ay merong Diyos. Amen. Nagsalita si David. Kung yung bundok po natin na kinakarap ay nagsalita sa atin, inunahan tayo, speak back, magsalita din po tayo. Pero dapat tayo po yung unahan natin.
Kasi kapag tayo po'y naunahan nung bundok, kasi tutulog-tulog tayo, ayaw natin kausapin, ayaw natin palayasin, puro tayo prayer. Aba, baka kabugin na tayo, baka ma-discourage po tayo. Kung nagsalita po, mag-speak back, pero dapat unahin po natin. Amen. Sabi natin, bundok, wala kang bahagi sa aking buhay. Sakit, karamdaman, anong problema, I command you, be gone in Jesus' name. Sabi natin, bundok, wala kang sapat na puwang sa ating dalawa ang buhay na ito. Kaya kinakailangan na umalis ka na, lumayas ka in Jesus' name. Mountains of doubt, be gone in Jesus' name. Mountains of pain, be gone in Jesus' name. Mountains of understanding, misunderstanding, be gone in Jesus' name. Mountains of confusion, be gone in Jesus' name. Mountains of sickness and diseases, be gone in Jesus' name. Mountains of pain, mountains of poverty, mountains of vices, mountain of loneliness, mountain of discouragement, be gone in Jesus. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Speak to our mountain. Hindi po sapat na ipapanalangin lang natin. Palayasin po natin by faith, we can move mountain. Speak to our mountains. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hindi ako lang napalakpak. So yun po yung una. Speak to our mountain. Magsalita tayo sa ating bundok. Hallelujah. Pangalawa po, sa Matthew chapter 21, verse 19 to 20. Ang sabi ni Jesus, siya ay nakakita ng puno ng igo sa tabing-daan. Kanya po itong nilapitan, at nung pagdating ay wala pong bunga, kundi puro dahon na. Kaya sinabi niya, hindi ka na magkakabunga mula ngayon. At bigla pong natuyo yung puno ng igos. Nang ito po yung makita ng mga alagad, sila po yung mga at ang sabi, paano natuyo agad yung puno ng igos? So number 2, to develop our faith that can move mountain, focus on God's power, not on the size of the mountain. I-focus po natin ang ating atensyon doon sa kapangyarihan ng Diyos, hindi po doon sa laki ng bundok na atin pong kinakarap. Okay. Pero sometimes or most of the time, kapag meron po tayong bundok na pinagdadaanan, doon po tayo nakapokus. Sa halip na mag-focus po tayo doon sa kapangyarihan ng Diyos, doon sa sukat, sa laki ng ating Diyos, doon tayo nakapokus. Kasi kapag tayo po ay nakapokus doon sa laki ng bundok na kinakaharap natin, lalo po tayong ilulubog. Walang mangyayari, madi-discourage po sa atin. Kaya ang sinasabi po sa atin, focus on the power of God, not on the size of the mountain. Gaano mang kalaki yung bundok mong kinakaharap. Mag-focus tayo sa kapangyarihan. Mas malaki po ang Diyos natin doon sa mga bundok natin kinakaharap. Mas makapangyarihan po yung Diyos natin. Sa Bible, napakarami po ng mga kasaysayan ng mga lingkod po ng Diyos. Nakaranas po ng mga bundok sa kanilang mga buhay. At ito po ay na-overcome nila. Ang pinakamaganda pong example nito ay si David and Goliath. Ito po na nasabi na natin kanina. Ang napakagandang example, si David and Goliath. Hinarap po ni David yung kanyang bundok na napakalaki. Walang iba kundi si Goliath. Si Goliath po ay hindi hamak na mas malaki kaysa kay David. Hamak na si David po'y mas maliit. Kay Goliath, no mas nga ang laki. Ang laki ng diferensya. Kumbaga sa boxing, si Goliath po ay super heavyweight. Tumitimbang ng 200 plus pounds. Samantalang si David ay flyweight, mga 106 pounds lang. So, kung titigyan po natin, ay talaga namang no mas. Kaya nga po nung nakita ni Goliath, si David ay binuli-buli niya, nilait. Babasahin ko po 1 Samuel chapter 17, verse 42 hanggang 44. Bagamat nabanggit ko nito po kanina, babasahin ko po muli. Nang makita niya si David ay isa lamang kabataang may maamong mukha, tsura,
Nilait niya ito at pagod siyang tinanong, anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo? May dala kang papat at si David ay isinumpa ng Pilisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika! Narito at ipapakain ko ang iyong bangkay sa mga ibon at sa mga hayop. Amen. So si David, si Goliath, sinubukan pong takutin, daragin, binubuli po niya si David. Pero wa epek kay David. Nung nagsalita si Goliath, nagsalita rin po si David. Sabi ni David, andalan mo yung sibat, tabak at malarang, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyang Diyos ng Israel na iyong hinama. Ngayong araw nito, ibibigay kanya sa akin ang iyong mga kamay, pababaksak ng kita at pupugutan ko ang ulo mo. At ipapakain ko sa mga ibon, sa mga mabangis na hayop, ang mga bangkay ng mga kawan ng hukbong Pilisteo, sa kayo'y malaman ng buong daigdig na ang Diyos, may Diyos ang Israel, at makita ng lahat ng narito, na makapaglilingkod si Yahweh kahit walang tabak at hibat. Kay Yahweh, ang labanang ito, ibibigay kanya sa akin, mga kamay ngayon. At alam na po natin kung ano yung istorya. Isang bato lang ang katapat ni Goliath, tumamag dito, baksak, patay. Bakit ganun na lamang po yung pagtitiwala ni David? Bakit ganun na lamang siya kabol sa pakipag-usap kay Goliath? Para siyang walang takot. Sapagkat David was not focusing on the size of the mountain. He was focusing on the power of God, on the size of his God. Sapagkat si David, hindi po siya nakapokus sa laki. Sa laki ni Goliath, hindi siya doon nakapokus. Nakapokus siya sa laki ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Nakapokus siya sa kapangyarihan ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen. Kasi kung si David ko, ipinokus niya yung kanyang isipan sa laki ni Goliath, baka po mag-discourage siya, baka birahan niya ng takbo, umayaw po siya. Amen. Alam po ni David na si Goliath ay mas malaki kaysa sa kanya. Pero alam din po ni David na yung Diyos na pinaglilingkuran niya ay mas malaki kaysa Goliath, mas malaki at mas makapangyarihan kay Goliath. David focused on the power of God, on the size of God, instead of focusing on the size of his mountain. Hindi siya doon nag-focus sa laki ni Goliath. Nag-focus siya sa kapangyarihan ng Diyos, sa laki ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Ganon din po sa atin. Ano man ang bundok na atin pong kinakaharap ngayon, yung pong bundok na kinakaharap natin yun, hindi naman po talaga pare-pareho eh. Iba-iba yung sukat, iba-iba yung laki. Pero lahat meron tayong pinagdadaanan. Ang argumento dito ay hindi po kung gaano kalaki yung bundok. Hindi po yun ang pinag-uusapan. Gaano man kalaki yung bundok, mas malaki po yung Diyos natin. Mas makapangyarihan yung Diyos po natin. Alasin po natin. Mga minamahal na kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo? Anong pinagdadaanan na sa tingin natin? Napakalaking bundok na nagiging hadlang para tayo magpatuloy sa Panginoon. Nagiging hadlang para tayo patuloy na magtiwala kay Lord. Alisin po natin yung focus doon. I-focus natin sa Diyos natin mas malaki sa problema natin. Mas makapangyarihan sa Diyos na mas makapangyarihan sa lahat ng ating pong nararanasan. Focus on the power of God. Focus on the size of God rather than focusing on the size of the mountain. Kung natatandaan po natin, sa Matthew chapter 14, verse 22 hanggang 33, hindi ko na pababasahin. Babangkit ko na lang po. Ang ating pong Panginoon Kristo ay pinasakay po niya yung mga alagad sa bangka at pinakuna sa laot. At sabi ng si Jesus po ay nagpunta sa bundok at siya po ay nanalangin. Yung bangka ng mga alagad po ay nakarating sa laot. Ito po ay sinasalpok ng malakas na araw sapagkat salungat. Salungat po sa hangin. So talaga halos mag-iba-iba po at lumubog yung kailang barko, binampanata na malakas na kasi sa lukad sa hangin. Nagmamadaling araw, si Jesus po ay sumunod na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Natatandaan po ba natin? Lumakita po ng mga alagad na may naglalakad sa ibabaw ng tubig, sila po yung natakot. Multo! Marahil kung tayo rin po yun, nasa gitna ka ng dagat.
binabayo tayo ng malakas at may nakita kang taong naglalakad si babong tayo, matatakot tayo. Sabi po ng mga alagad, multo, multo. Sabi po ni Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. Si Pedro po, na talagang punong-puno ng pananampalataya, sabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw yan, palakarin mo ako sa ibabaw ng tubig. Sabi ni halika, lumakad ka. So si Pedro po ay bumaba sa bangka, tumapak sa tubig at naglakad papunta po kay Jesus. Sabi po ng Bible, siya po yung nakapaglakad papunta kay Jesus. Subalit, nung mapansin po niya yung hangin malakas na alon, siya po yung nagkaroon ng takot, unti-unting lumubog, humingi ng Lord, tulungan mo ako, at siya po yung niligtas ni Lord. Bakit ka nag-alinlangan? Maliit ang iyong pananampalataya. Okay na po sana. Okay na po sana, kasi nakalakad na eh. Kaya bakit po lumubog si Pedro? Lumubog si Pedro sapagkat nawala po yung focus niya kay Jesus Christ. Yung focus niya nalipat doon sa bundok, nalipat po doon sa malakas na hangin, doon sa alon, bumabay sa kanya, nagkaroon unti-unti po siyang lumubog. Peter was looking at the mountain instead of looking to Jesus. Peter was focusing on the size of the mountain instead of focusing on the size of God and on the power of God. Amen. Sa halip na tumingin sa laki ng Diyos na pinaglilingkuran niya, instead na tumingin po doon sa kapangyarihan ng Diyos, tumingin siya doon sa alon. Doon po sa hangin na sumasabog sa kaya sa pinatakot, unti-unting lumubog. Yun po talaga kasi ang mangyayari, mga mahal mga kapatid. Gaano man kalaking bundok yung nararanasan, maliit man yung bundok, o gaano man ang sukat, kung doon po natin ipopokus yung ating isipan, wala tayong ginawa kundi isipin ang isipin, magkakaroon po tayo, unti-unti tayong lulubog spiritually, makikita po natin sarili natin, gumagapang na tayo spiritually. Makita natin baka wala na po tayo sa Panginoon. Kaya sinasabi sa atin, instead of focusing on the size of the mountain, instead of focusing doon sa laki ng problema kinakaroon, i-focus po natin sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Hindi po tayo, kung tayo po may sakit karamdaman, hindi po tayo pagagalingin ng Diyos until naalisin po natin yung focus natin sa ating sakit karamdaman at i-focus po natin sa ating Diyos na magbibigay ng kagalingan. Huwag tayo mag-focus doon sa sakit karamdaman na meron tayo. Kasi pag doon po tayo nag-focus, ay talaga hindi po tayo makakaranas ng kagalingan. At lalo po tayong tatakutin, lalo po tayong ilulubog ng ating nararanasan. Sa halip, mag-focus po tayo sa kapangyarihan ng Diyos, ang Diyos na nagpapagaling. Sabi ng Bible, I am the Lord that healeth thee. Sabi po na Isaiah 53, He was wounded by our transgression. He was bruised by our iniquity. The chastisement of our peace was upon you. By His wounds we are healed. Sa pamagitan ng mga latay mo, pinagaling mo na kami, Panginoon. Amen. In Jesus' name, I command you, sickness and diseases began in Jesus' name. Yung po sinasabi, speak to our mountain. Focus on the power of God. Focus on the bigness of God rather on the bigness of our mountain. Amen. Hindi po tayo papalayain ng Panginoon sa lahat ng uri ng bisyo. Papalayain sa lahat ng uri ng masamang pag-ugali until naalisin po natin yung focus doon. At i-focus po sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. Hallelujah. Alasin po natin yung focus doon sa mga bundok na nararanasan natin. Focus, yun po yung message ng Panginoon eh. Kung meron ka, messenger, kung meron kang bundok na pinagdadaanan, gaano man kalaki yung bundok na pinagdadaanan mo, sabi ni Jesus, get your eyes of that mountain and focus on me, focus on my power. Yun po yung message ni Lord. Kung ano yung bundok na pinagdadaanan natin, sabi ng Panginoon, alasin mo yung focus mo dyan sa bundok mong pinagdadaanan. Gaano man kalaki yan. Mag-focus ka sa akin, mag-focus ka sa aking kapangyarihan. Walang mahirap sa akin. Hallelujah. Ulitin po natin. Lahat po tayo may pinagdadaanan. Katulad sinabi natin dahil wala pong problema sa Panginoon. Kung miski gaano ka na kayo, miski tatagang dambuhalang bundok yung pinagdadaanan, wala pong problema sa Panginoon yan. Kung atin pong aalisin yung focus dyan at ipopokus natin sa Panginoon, wala po yan. Sisi po sa Panginoon yan. Pero miski gaano kaliit man yung bundok, kung doon nakapokus yung ating isipan, yung ating atensyon, eh, hindi po tayo, walang mangyayari sa atin. Hindi tayo makakausap.
Hindi tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Napakarami po nating nakita. Marami po tayo nakita mga lingkod ng Panginoon. Iba nga, mayroon pa mga pastors na talagang dahil sa tindi ng bagyo, dahil po sa tindi sa laki ng bundok na kanyang naranasan. Napaiwalay sa Panginoon, wala na sa Panginoon. Bakit? Sapagkat doon po siya pumukus. Yung kanyang puso, yung kanyang isipan, yung kanyang atensyon nakapokus doon sa kanyang pinagdadaanan. So hindi po siya matulungan ng Panginoon. Sa halip mo mag-focus sa kapangyarihan ng Diyos, sa halip mag-focus sa laki ng Diyos, mag-focus doon sa laki ng kanyang pinagdadaanan. Kaya hindi po talaga, hindi walang mangyayari po. Gaano man kalaki, gaano man katinding bundok ang pinagdadaanan natin o kinakarap natin. Pag tayo po yung nag-focus sa Panginoon, sisi po yan. In Jesus' name. Be gone in Jesus' name. Hallelujah. Naalala ko po yung kanta ni Chris Tomlin. Yung kanta pong sinulat ni Chris Tomlin. Ito po yung kanta. Our God is greater. Our God is stronger. Our God are higher than any other. Our God is healer, awesome power, our God, our God. Ito po yung Diyos natin pinaglilingkuran. Our God is stronger God. Our God is a higher God. Higher than any other. Our God is a healer. That is our God. Greater than our mountain. He is greater than all our peers. Siya'y mas malaki, mas dakila sa lahat ng ating kinatatakutan. He is greater than all our worries of life. Mas malaki po siya sa lahat ng ating mga alalahanin sa buhay. Greater than our financial challenges. Greater than all kinds of sickness and diseases. Mas malaki po ang Diyos natin sa ating mga sakit karamdaman. Greater than all the heartaches and pain we are facing right now. Our God is bigger than all combined circumstances. Miski pagsama-samahin po natin yung mga pinagdadaanan natin, mas malaki pa po ang Panginoon. Amen. Stop complaining about the bigness of our mountain. Rather, huwag po tayong magreklamo. Doon sa kalakihan ng ating mga mountain, mas malaki po ang Diyos doon sa bundok na ating pong kinakara. Amen po ba? Ulitin po, lahat po tayo may pinagdadaanan. Hindi para kaya yung bundok, pero message ni Lord, focus on the power of God. Focus on the bigness of God rather than focusing on the size of the mountain. Kung tayo pinagbabasa ng Bible, no weapons, no problem, no one, not even nature, had stopped the hands of our God in accomplishing His will and purposes in His children's life. Amen. Wala pong pwede magpigil sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. Stop complaining to God about the size of our mountain. Rather, tear to our mountain the greatness of God, the power of God. Tumigil na po tayo, kare-reklamo dun sa laki ng ating mga bundok na kinasanip. Sabihin natin sa bundok na kinakaramdaman, mas malaki kung gaano kalaki yung Diyos natin. Kung gaano kapangyarihan yung Diyos po natin. Focus on the power of God rather than on the bigness or size of the mountain. Hallelujah. Maraming pong salamat. Praise Lord. Yun po yung pangalawa. Number one, speak to our mountain. Pangalawa, focus on the power of God rather than focusing on the size of the mountain. Pangatlo po. Understand that if God doesn't move the mountain, He may move us. Unawain po natin na kung hindi ililipat ng Diyos yung bundok na kinakarap natin, tayo po yung ililipat ng Diyos. Amen. Lahat po tayo may bundok na kinakarap. Kung di man ilipat ni Lord yung bundok na kinakarap natin, tayo po yung ililipat ng Diyos. Amen. Ang sabi po ni Ray Fowler, faith may not always change the outer circumstances of our life, but it always changes the inner landscape of our life. Sabi niya, ang pananampalataya hindi laging niyang binabago yung outer circumstances. Hindi niya laging binabago yung mga nararanasan natin palabas. Ngunit lagi niyang binabago yung landscape of our life. Ibig sabihin, binabago po ng pananampalataya yung pong perspective natin, yung pagtingin natin, yung pagtingin po na o pagtanaw natin
pag-view natin doon sa mga bundok na pinagdadaanan po natin. Hindi po binabago ng pananampalataya, naandyan pa rin yung bundok. Pero binabago ng pananampalataya yung pananaw natin doon sa bundok na naranasan po natin. Ang sabi po niya, it's not always what on the outside that matters, but what on the inside that really makes the difference. Hindi po yung panlabas ang laging mahalaga, kundi kung ano yung nasa loob. Kung ano yung nasa loob sa atin. Ulitin natin. Miski may pananampalataya tayo, hindi laging aalisin ng pananampalataya, yung bundok. Ngunit babaguhin ng pananampalataya, yung puso natin. Yung pananaw natin doon sa bundok natin, magkakaroon po tayo ng positive view of all the mountains na nararanasan po natin. Naalala ko po, meron pong isang kwento patungkol po sa African General. Ang pangalan po niya ay si General Hannibal. General Hannibal, kasama po yung kanyang mga sundalo. Sila po ay tatawarin po nila. Yung naglalaki ang magabundo papuntang Italy. Kasi nung mga panahon na wala pa po mga karsado talaga, nalalak na talaga naman may sasakyan ka, makakarating ka na Italy. Nung panahon po yun ay talaga mga bulubundok eh. So siya po ay tatawarin po nila yung mga bulubundukin papunta po ng Italy. At siya po, sila po ay may mga dalang mga elepante, mga donkey sapagkat doon po nakalagay yung kanyang mga gamit at yung kanyang army. At kanila pong tatawirin yung naglalakihang bundok papunta ng Italy. Sabi nga po, it was one of the greatest act of military courage in human history. Kasi talaga po yung mga bundok ay talaga naglalaki yan. Ayon po sa kasaysayan, nung si General Hannibal po at ang kanyang mga kawalay nakarating mismo doon sa may malapit na doon sa mga bundok, nakita po nila, nakita na yung naglalaki ang mga bundok, nagtataas ang bundok, natatawirin nila para makarating ng Italy. Nung yun po yung makita ng mga alagad, nung kanyang mga sundalo natakot po, nagrebelde. Sa isipan, hindi natin kayang akit, hindi natin kayang tawirin yan, uwi na tayo. Gusto nang bumalik. Gusto na pong bumalik ng mga sundalo kasi natakot sila eh. Naglalakihan yung mga bundok. Pero si General Hannibal hindi po pinanghinaan ng loob. Siya po tumayo sa kalagitnaan ng kanyang mga kawal at itinuro po yung bundok. Ang sabi po niya, forward march, we see no mountains. Forward march, we see no mountains. Forward march, we see no mountains. Wala tayong nakikitang bundok, forward march. Wala tayong nakikitang bundok, forward march. At dahil po sa encouragement ni General Hannibal, lumakas ang loob ng mga sundalo at talaga sila po ay buong tapang na inakyat yung mga hanggang sila po ay makatapid, nakarating po sila sa Italy. Wala kaming nakikitang bundok, forward march. Amen. Hindi po talaga madali. Kapag tayo po may kinakaharap na bundok, hindi po madali. Pero dapat natin pagdaanan, salip magdeklara po tayo. Minsan kasi, papahintulutan ng Diyos na katulad sinabi natin, hindi maalisin ng Diyos yung bundok. Tayo yung ililipat. Kung may bundok sa harapan natin, hindi inalis ng Diyos. Declare, katulad po ni Hannibal. Forward march, we see no mountains. Forward march, we see no problem. Forward march, you see no obstacle. Forward march, you see no hardship. Forward march, you see no sickness and disease. No retreat, no surrender. Amen. Yung pananampalataya po natin na magbabago ng inner landscape ng ating pong buhay. Kapag bago na yung inner landscape, bago na yung pananaw natin sa mga problema ng buhay, bago na yung pananaw natin sa mga buntok nararanasan na it doesn't matter what's on the outside horizon. Wala na pong halaga kung ano man po yung nasa labas. Basta yung puso po natin binago. Kung di maalisin ng Panginoon, yung bundok na ating kinakaharap, papahintulutan po ni Lord na tayo po'y umakyat sa bundok, bibigyan na tayo ng kalakasan para ma-overcome natin yung bundok na pagdadaanan po natin. Naalala ko si Apostol Pablo, Paul was a man of faith who moved many mountains. Si Paul po ay taong puno-puno pa naman. Napakarami na po niyang naranasan. Maraming bundok na naranasan po siya. At yan ay napagtagumpay niya. Di ba? Siya pinagpalutang-lutang sa dagat, mabugbog, nabilang ko, napakarami po. Napakarami pong bundok na pinagdaanan sa buhay si Paul. Pero lahat po yan na-overcome niya sa tulong ng Panginoon. Doon po sa Matthew, sa Acts chapter 16, he faced a mountain that didn't move. So po merong kinaharap na isang
na isa pong bundok, problema na hindi kayang alisin. Ang gusto po kasi ni Paul magpunta sa Asia Minor para po ibahagi ang salita ng Diyos. Paul wanted to go to Asia Minor but he faced a mountains of opposition and difficulties. Gusto niya pong dalhin ang salita ng Diyos sa Asia Minor, pero marami pong kumukontra. He faced a mountains of opposition and difficulties. Sa pagkakataon ito, hindi po inalis ng Panginoon yung opposition, yung mountain. At halip inilipat, si Paul po inilipat, instead of going to Asia Minor, Paul took the gospel to Greece. Sa halip na sa Asia Minor, kasi nga mayroong opposition, may humahadlan, hindi, ang ginawa ng Diyos, hindi po inalis yung hadlan. Inilipat si Paul para po yung gospel madala po sa Greece. Sunod sinabi natin, sometimes God will not move the mountains of our lives. Minsan po hindi aalisin. Bagaman sinabi natin kanina, speak to the mountain, pwede natin palayasin. Pero minsan, hindi po aalisin ng Diyos yung bundok na ating pinagdadaanan. Pahihintulutan po ng Diyos na kita natin. Hindi man po alisin ng Diyos yung bundok na ating pagdadaanan, He will guide us around the mountain. He will give us strength to climb the mountain. Amen. Kung di man niya tanggalin, tayo po igaganya sa palibot ng bundok, bibigyan tayo ng kalakasan para maakyat po natin yung bundok, gaano man kataas ang bundok. God will bless us through the mountain. Amen. If God does not move the mountain, kung di po alisin ng Diyos yung bundok na ating pong pinagdadaanan, it is for our benefit to build our character, upang palakasin yung ating pananampalataya. It is for our benefit, for the glory of God. Kasi minsan gusto natin alisin ng Panginoon yung hadlang eh. Minsan gusto natin alisin ni Lord yung bundok na pinagdadaanan natin. Pero minsan hindi po inalis ni Lord. Pinapahintulot na Lord na pagdaanan natin, it is for our own benefit to build our character, to increase our faith for the glory of God. Diba sabi po ng Romans 8:28, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Throughout the Bible, tayo po'y makakakita ng mga lingkod na nakaharap na napakarami po nabuntok sa kanilang buhay, yet God was able to help them overcome the mountain. Siya po halimbawa si Joseph the Dreamer. Siya po ay ibinenta ng kanyang mga kapatid sa mga Ismailite. Pero kung pag binasa po natin sa Genesis 37, pinagplano po siyang patayin. Inulod pa sa balon. Ibinenta ng mga kapatid niya sa Ismailites. Yung po mga Ismailites ay dinala siya sa Egypt, binenta po sa Potiphar. Napagbintangan ng rape, nabilang ko ng mahabang panahon. Pero to cut the story short, siya po mula po sa panahon itinakda po ng Diyos, from prison to panas. Naging kanang kamay ni Pharaoh, naging right hand ni Pharaoh, naging governor of Egypt, may hawak ng economy ng Egypt. Habang pinagdadaanan po ni Joseph yung bundok na sa kanyang buhay, binigyan siya ng Panginoon kakayanan para ma-overcome yung bundok. Pinaybayaan ng Panginoon na maranasan niya. At doon po sa panahon na hinuhubog ni Lord yung buhay ni Joseph. Ang sabi ng Bible, God is with Joseph. Nung siya'y nasa bahay ni Paraon, God is with Joseph. Ani Potiphar, God is with Joseph. Nung siya'y nasa bilong, God is with Joseph. May maging po another example, si Job. Sa isang iglap, namatay po yung kanyang, naubos yung kanyang mga ari-arian, namatay yung kanyang 10 anak. Nagkaroon siya ng sakit, karamdaman. So matinding bundok yung pinagdaanan niya, isang iglap. Naubos lahat ng kanyang ari-arian, namatay yung kanyang 10 anak. Itong anak na lalaki, 3 babae, nagkaroon po siya ng sugat mula ulo hanggang talampakan. Matinding bundok po yan, na pinagdaanan. Pero in due time, habang pinagdadaanan po ni Jobia, kumilos po ang Panginoon. Tinulungan siya ng Panginoon para ma-overcome. In due time, ibinalik ni Lord lahat ng nawala sa kanya. Amen. Lahat ng nawala sa kanya, ibalik ng Panginoon. Pinahintulutan ni Lord na hindi po inalis ni Lord yung bundo, pero binigyan ni Lord si Job ng kakayanan to overcome the mountain. In due time, ibinalik po ng Panginoon lahat ng nawala kay Job. Si Shadrach, si Meshach, Abednego, si Daniel. Matindi po yung bundok na pinagdaanan nila. Si Daniel, inuhulog doon sa Den of Lion. Liyong hindi pinakain. Gutom na gutom po yan. Si Shadrach, Meshach, Abednego, inahagis po sa pugo na 7 beses
pinainit. Pero habang pinagdadaanan, pinahintulutan ng Panginoon, hindi inalis ni Lord yung bundok. Pero habang pinagdadaanan, binigyan sila ni Lord ng kakayanan ma-overcome. Alam po natin yung nangyari. Walang nangyari sa kanila. Sapagkat sila po ay nagtiwala sa Panginoon. God is able to help them overcome their mountain. God did not move their mountains, but help them to overcome their mountain. Amen. Katulad sinabi natin, minsan hindi po alisin ng Diyos yung mountain. Papahintulutan ni Lord. Na pagdaan, papahintulutan ni Lord na akyatin natin. At dahil po hindi inalis ni Lord, siya po yung magbibigay ng tulong sa atin. Siya po yung magbibigay ng strength. Kung tayo po yung magtitiwala sa Kanya, siya yung magbibigay ng strength para makit po natin, ma-overcome natin yung bundok. Siya yung magbibigay ng kalakasan. Siya yung gag-guide sa atin para ma-overcome na yung bundok na pagdadaanan at pagdadaanan pa po natin. Amen. Praise God. Through faith, we can move the mountains. Pwede natin palipatin mo ito sa pamagitan po ng pananampalataya. Mountains of doubt, mountains of misunderstanding, mountain of confusion, mountains of sickness and diseases, mountains of pain, mountains of frustration, mountains of poverty, mountains of loneliness, mountains of shame, mountains of self-pity, mountains of vices, mountains of fear, discouragement, all kinds of mountain. We can do it, we can pray for all kinds of mountain. Ano ang dapat po natin gawin? Speak to our mountain. Magsalita po sa palayan sa natin in Jesus' name. Focus on the bigness of God. Focus on the power of God instead of focusing on the bigness of our mountain. Mas malaki po mga minamahal na kapatid, yung pong Diyos natin kaysa mga pinagdadaanan natin. Mas makapangyarihan po. Greater is He who is in us than He is in the world. At kung hindi man, alalahanin po natin, kung hindi man, alasin ni Lord yung bundok na nasa harapan natin, tayo po Kanyang tutulungan, tayo po iaalis, o minsan tayo po ay igagay ni Lord sa palibot ng bundok, bibigyan tayo ng kalakasan, ng strength para maakyat po natin yung bundok for our own benefit, para sa kalakasan natin, for the glory of God. Our faith can move mountains. Amen. Ang pananampalataya po natin kayang magpalipat ng bundok. That is the power of faith. Ulitin po natin, how to develop faith that can move mountains. Speak to our mountain. Huwag po natin hayaan yung mountain natin ang unang magsalita sa atin. Unahan po natin. Focus on the bigness and power of God than the bigness of our mountain. And remember that if God does not move the mountain, God will move you and He will open new opportunities for us. Our faith can move mountains. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat, Lord, sa mensahe mo sa amin sa gabi nito, Panginoon. Lord, ang pananampalataya po namin ay galing sa iyo, Panginoon. Hindi po pa-reference sukat ng pananampalataya, binigyan mo sa amin, responsibility na namin, Panginoon, na palakihin, palagoyin yung aming pananampalataya. Maraming salamat sapagkat sa pamagitan po ng pananampalataya, nalulugod ka namin. And by faith, we can move mountains. Maraming salamat sa mensahe mo, kung paano po, Panginoon, ma-develop yung aming pananampalataya na pwede magpalipat ng bundok. Napakarami pong bundok na aming pinagdadaanan. Panginoon, malalaki, matataas, pero marami pong bundok ang aming pagdadaanan. Pero maraming salamat sa pananampalataya, Panginoon, na pwede magpalay ng bundok. Hindi man alasin ang bundok, ikaw magbibigay sa amin ng kalakasan ni strength upang ma-overcome namin ang bundok ng buhay na aming pagdadaanan. Maraming salamat, pinupuri ka namin, sasalamatan ka namin, sa pangalan naman, anak ng Espiritu Santo. Amen, amen. Thank you po. Thank you po sa susunod pong Wednesday uli. Every Wednesday po, 8 p.m. Meron po tayong live streaming. Maraming salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon lahat. Tayo po ay magpahinga sa presensya po ng ating Panginoon. Maraming pong salamat. God bless you all.